Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Noong nakaraang taon, December, ay nagkaroon po tayo ng series ng pag-aaral tungkol sa pastoral ministry. Kahapon po ay nagbigay tayo ng aralin tungkol po sa sa bagong taon, and we discussed yesterday yung topic na living for a mission. At medyo tinalakay lang po natin ang bagay na yon for the start of the year, but we will go back again to our series on the pastoral ministry. Para po ito sa mga manggagawang lingkod ng Diyos, sa mga pastor na sumusubaybay po sa atin, at sa sino mang nagnanais pumasok sa ministeryo. Kung hindi man kayo pastor, maaaring sa oras na ito sa ating pagtalakay ng mga pastoral ministry ay lubusan nating maunawaan ang ating pastor, makatulong tayo sa kanyang ministeryo, at maging kaagapay tayo sa pagtataguyod ng gawain ng simbahang ating kinaaaniban. At dalangin ng aking puso na makatulong ito sa buhay ng bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya, kung papaano tayo makikibahagi sa gawain ng local church. Sa araw na ito, araw ng Martes, ang ating pag-aaral ay sesentro doon sa puso ng pastor. Ang title nito ngayon, The Heart of the Pastor. So, naniniwala po ako na all ministry springs out of your heart. Lahat ng ministeryo nagmumula yan sa puso, sa desire ng puso. Kapag yung desire ng puso ay matuwid, matuwid ang ministeryo, matuwid ang paglilingkod. Kapag ang puso ay hindi matuwid, hindi ayon sa tibok ng puso ng Diyos, magiging hindi matuwid ang ministeryo. Magiging isang mapang-abuso na paglilingkod ito. And for this reason, the development of the heart of a pastor is the most important part of the preparation process in becoming a pastor. Secondary na lamang yung karunungan niyang espiritual. Secondary na lamang yung mga bagay na may kinalaman sa theology, sa doctrine. Those are important things. Tandaan po ninyo, hindi naman pwedeng puro puso lang, walang knowledge. Hindi naman po pwedeng puro puso lang nang hindi nag-aaral. Alam ko po na importante ang mga karunungang espiritual. Pero lahat ng ministeryo dapat magsimula sa kadalisayan ng puso ng naglilingkod. Kaya nga mga kapatid, importante na maintindihan ng bawat papasok sa ministeryo yung puso, yung importansya ng laman ng kanyang puso, bakit siya papasok sa ministeryo. Kaya maging ang Diyos, ito ang una niyang inihahanda. Amen po ba mga kapatid? Sabi nga, no matter what ministry to which you feel the Lord is calling you, every ministry should be motivated by a pastor's heart. Can we say amen? So hindi lang po sa pastor ito, kung ikaw man ay naglilingkod ngayon, kung anumang misyon, kung anumang ministeryo, maaaring sa simpleng pagiging usher lang sa simbahan pag Sunday, o sa simpleng pagiging tagapagpaawit. I don't say simple para maliitin yung ministeryo. Hindi ko naman po sinasabing ang malaking ministeryo lang ay yung pagpapastor. Pero kahit na ano pong pinakamaliit na alam ninyong paglilingkod, dapat po ito ay motivated ng puso ng tagapaglingkod. Kasi doon po nakasalalay ang resulta nito kung magiging kalugod-lugod ba sa Diyos o kamumuhian ng Diyos ang paglilingkod. Nakasalalay yon sa kondisyon ng puso ng naglilingkod. So, why is it that when circumstances call for it,
a leader does not rise to that hour. Bakit? Kapag minsan, kailangan ng tagapaglingkod, kailangan ng isang mangunguna, pero merong mga tagapangunang hindi tumatayo, hindi nagkakaroon ng lakas ng loob na pangunahan yung pagkatawag. Bakit may mga pagkakataon that leader does not rise to that occasion? Many times, it is because people have not prepared their heart to serve. So, ang tanong, what kind of a heart do we need para maging karapat-dapat na tagapaglingkod? Ano bang kondisyon ng puso ang dapat? Alam niyo ba mga kapatid, meron po akong pinsan na si OG Ramos. Yan, nanonood po si OG ngayon eh. Alam niyo po yung pinsan kong yan, nagkaroon po siya ng heart condition. And because of the heart condition, napakasigasig po niya. Part yan ng council dati eh. Bilang bahagi ng council, masigasig po siya sa gawain. Halos yung mga pagawain sa church, kasama yung kapatid na Elder si Glenn Saria, sila po ang gumagawa doon. Pero nung nagkaroon po siya ng heart condition, sabi niya, Pastor, baka naman pwede na magpapahinga muna ako, palalakasin ko muna yung aking puso. At hindi po ako hindi siya nagdalawang salita at hindi ko po siya pinilit doon kasi walang nakakaalam ng kondisyon ng puso ng isang tao kundi yung tao. Well, I'm not referring to a different conditions of the heart. Ito po yung physical heart ang pinag-uusapan natin dito sa pinsan kong ito, ano po? Yung kanyang physical heart ay medyo hindi capable of doing heavy and stressful job. Kaya nung nagsabi siya sa akin, sabi ko, walang problema, naiintindihan kita. At hindi natin pwedeng pilitin ang isang puso physically na mahina at baka maging cause pa ito ng maaga niyang suliranin physically. But let us look on the different aspect of the ministry, not on the physical aspect. Napakaraming mga tao, malakas ang puso, walang problema sa puso physically, pero ayaw naman maglingkod. Ngayon, let us go not on the physical aspect of the heart, considering na tayong lahat ay malakas ang puso, walang heart problem, walang arrhythmia, walang heart failure, wala pong bara yung puso physically, no po? Wala naman tayong problema doon. But what about on the spiritual aspect? What hinders us from serving God wholeheartedly? Ano yung pumipigil sa paglilingkod sa spiritual na aspeto? At mahalaga po ang sagot sa tanong na ito, mga kapatid. Bakit? Kasi po, inihahanda sa isang espiritual na paglilingkod ang espiritual na puso. It is important that leaders develop the skills to lead effectively. Kailangan maalam sa Biblia. Lingkod ka ng Diyos, pastor ka, hindi ka marunong magbasa ng Bible, hindi ka marunong manalangin, hindi ka marunong mag-intercede sa iba, hindi ka man lang mahusay pagdating sa larangan ng paglilingkod at service. So those are skills that can be developed, and those are skills that requires a servant and the shepherd of the church. Pero lahat ng ito natututunan. There are several important qualities of the heart that every great leader should build into his or her life first and foremost. Kaya mga kapatid, no wonder, hindi pwedeng maging pastor ang hindi born again. Pwede ba yun? Pwede bang pastor ang hindi born again? Hindi! And I would like to tell you this, napakaraming pastor ngayon baka hindi born again. Napakaraming pastor ngayon, ang sabi ni Pablo, mga lobo sa pulpito. Hindi mga pastol, kundi mga wolves in sheep's clothing, ang sabi ni Pablo. Kaya napaka-importante
the primary requirements for a pastor to be a pastor is a good condition of the heart. But the problem is, who can change his own heart? Sabi nga ng Bible magagawa ba ika ng Etiope na magbago ng kulay? Hindi. Magagawa ba ng leopard na tanggalin yung kanyang spot? Hindi. And who can change the heart? Ano po ang sabi ng Ezekiel 36? Let us go to this verse. Ezekiel 36:24-28. Ang sabi po dyan ng Panginoon sa bansang Israel, "For I will take you out of the nations. I will gather you from all the countries and bring you back into your own land." Verse 25, "I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh." Verse 27, "And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws." Ito yung verse 28. Ito ang pangako. "Then you will live in the land I gave your ancestors. You will be my people and I will be your God." Kaya yung initiation, take note of this, yung initiations ng pagbabago ng puso ng lingkod ng Diyos at ng pastor, magsisimula yan, mga kapatid, sa Diyos. Ang Diyos ang unang kikilos para baguhin ang pusong yan. Kaya merong bang pastor na naglilingkod na hindi binago ng Diyos? Yes! Meron bang mga pastor na nagsesermon nang hindi naman ayon sa puso ng Diyos? Yes! Marami yan. Hindi nyo kailangan lumayo. Obserbahan nyo nga yung pastor ninyo pag linggo. Tingnan nyo nga yung pastor nyo sa pulpito. Kayo na mismo magsasabi, ito kayong pastor ko ay lingkod talaga ng Diyos o naglilingkod lang ito dahil wala nang ibang magagawa sa kanyang buhay. Wala na lang ibang choice of career. Kaya ginawang career ang pagpapastor at hindi naman talaga calling o mission. I have seen a lot of pastors taon-taon lilipat ng destino. Noong kabilang pa kami doon sa isang simbahan, sa dati naming organisasyon, sa dating kinabibilangan naming denominations, taon-taon, no? Every 3 years actually ang palitan ng pastor. At every 3 years nangangatog na yung mga pastor, yung pamilya ng pastor, yung mga anak ng pastor, kasi lilipat na naman ng ibang eskwelahan, lilipat na naman ng ibang lugar, yung iba probinsya pa pinaglilipatan. At ewan ko, hindi man lang kinukonsider ng leadership yun. Walang pakialam ang leadership doon. Basta nakatuwaan ka, galing ka ng Maynila, tapon ka ng Mindoro, wala kang choice. Pero yung mga leaders, sila nakakapili. Nakakapili sila ng gusto nilang destino, nakakapangagaw ng district, nakakakuha ng malaking simbahan na gusto nila, no? At kawawa yung pastor doon, no? Dahil pwedeng itapon yon ng mga leader kung saan nila gusto at saan nila nakakatuwaan. Pero ang point ko rito, mayroong mga pastor na taon-taon nililipat. Hindi ba kayo nagtataka? At ikaw, pastor, taon-taon inililipat ka. Hindi ka ba rin nagtataka sa sarili mo? Ba't ka inililipat? Na ganun ka kadali na tanggalin? Bakit kaya? No? Every year, nandun ka sa distrito ng Bulacan, lilipat ka sa Visayas, paikot-ikot ka. Di malaman kung saan ka sosote. Ang problema kung may pamilya ka. Yung mga anak mo, ang daming eskwelahan, palipat-lipat. Bakit po nangyayari yon? Kasi baka naman talagang hindi tinawag kaya hindi effective. Baka naman talagang ginawa lang karirang pagpapastor at hindi calling kaya hindi nagiging epektibo na tagapangaral ng Ibanghelyo. Kaya mga kapatid, importanteng bagay na maintindihan natin ang simula ng misyon
ng isang pastor sa kanyang shepherding ministry, nagsisimula ito sa puso ng Diyos. Ang Diyos ang gumagawa ng pagbabago sa puso. Ang term na ginamit sa aklat ng Ezekiel, yung pusong bato, papalitan ng Diyos ng pusong laman. At lalagyan ito ng kanyang espiritu upang makapamuhay ang taong ito ng ayon sa gusto ng Diyos. Kung babalikan po natin paano tinawag ng Diyos si Apostol Pablo in the book of Acts chapter 9, 3-6. Let us look at the verses. As he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, Who are you, Lord? Take note mga kapatid, na at this point, ang pinaglilingkuran nitong si Saulo ay ang kanyang relihiyong Judaismo. Kaya nga, dyan sa daang Damasco, siya ay nagtatravel papunta para i-persecute ang mga believers. Hinahanap niya yung mga mananampalataya kay Kristo upang usigin. Dala niya ang utos galing sa Roman government at sa mga Judaistic religion para usigin ang mga mananampalatayang ito. Pero nagsimula po ang encounter na ito mga kapatid, kanino? Kay Pablo ba? Hindi. Kanino? Sa Diyos mismo. At ang Panginoong Jesucristo sa daang Damasco, sa pamamagitan ng isang nakakasilaw na liwanag, binulag si Apostol Pablo. And he said, Why are you persecuting me? At ang tanong ni Pablo, Who are you, Lord? Hindi niya to kilala. Then the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. Pinangalanan, nagpakilala, at sinabi ng Diyos kung sino siya. Who are you, Lord, is the question, and the answer is, I am Jesus. At ang sabi ng Diyos, mahirap sumikad sa matulis. Yan ang sabi niya kay Pablo. It is hard for you to kick against the gods. So he, trembling and astonished, and said, Lord, what do you want me to do? Sa ibang translation ng Bible, wala itong second question na ito ni Pablo eh. Pero napakaganda sa King James at sa New King James, nandun po yan. Sa NIV, wala po yan eh. No? Andun po yung Who are you, Lord? Pero yung second question na, Lord, what do you want me to do? Diyan po natin matatagpuan sa King James. At dito po sinabi rin ng Diyos, hindi lang ang kanyang pangalan, hindi lang ang kanyang pagpapakilala, kundi kung ano ang dapat gawin ni Pablo. The Lord said to him, Arise, go into the city, and you will be told what you must do. So, in this narrative, Paul is traveling to Damascus when he meets Jesus face to face. His two questions are the right question, asked in the right order. The first question is, Who are you, Lord? And then he asked, What would you have me to do? Mga minamahal na mga kapatid, these are questions that should guide a leader's life. Hindi pwedeng magpastor kung hindi kilala si Jesus. Hindi pwedeng magpastor kung hindi binago ni Jesus ang puso ng tao. Kung hindi regenerated, hindi makikilala si Jesus. Amen po ba? Kaya mahalaga rin ang theology rito mga kapatid. Dapat ding maintindihan, wala namang humahanap sa Diyos dahil ang tao'y bulag sa kanyang pagkakasala. In fact, patay pa nga eh. We are dead because of sin. The wages of sin is death. Yun ang natural, condition of a man. Totally depraved. In our conditions of total depravity, walang makakakita sa Diyos.
You will not see Christ as the way, the truth, and the life unless God, by His Holy Spirit, regenerate the heart first. Buhayin muna ang tao. Yung kaluluwang patay ay kailangang buhayin upang makilala niya ang kanyang Panginoon. Because the condition of man, like the Apostle Paul, is what? Totally strange from God. No way he will get to know God unless God first introduce Himself to him. How? By regenerating first the dead soul or spirit of a man. Nakuha niyo po mga minamahal na mga kapatid. At kapag binuhay na ang patay na espiritu o kaluluwa, interchangeable yung dalawang yon mga kapatid, hindi po magkaiba yon. Kapag binuhay na ito, papalitan ng Diyos katulad ng sinabi sa Ezekiel, ang lumang puso ng bagong puso upang makapaglingkod na siya sa Diyos na kanyang kilala. But the second question is, Lord, what do you want me to do? Hindi palibasa naglilingkod, ang masusunod yung naglilingkod. Hindi tayo makakapamili ng gusto nating paglilingkod. Hindi tayo makakapili ng gusto nating paraan ng paglilingkod. May prescribed way at meron ding prescribed what kind of service God will give to us. Ngayon, ang tao namimili kung saan niya gusto eh. Ang tao namimili kung anong klaseng paglilingkod gusto niya. Siyempre, pag mamimili ka, pinakamagaang na paglilingkod ang gusto mo. Pero hindi calling ang tawag doon. Career yun. Career of choice. Pero dito po mga kapatid, makikita natin, si Pablo ay nagtanong sa Diyos, what do you want me to do? I don't want to do my ways any longer. I don't want to do my own service anymore. I want your ways. What do you want me to do? And the Lord said to him, arise, go into the city. Somebody will teach you. Somebody will tell you on what you must do. These are the questions that should guide a leader's life. Who are you, Lord? And what do you want me to do? Mga minamahal na mga kapatid, there are many conditions of the heart that are described in the Bible. Hindi po iisa lang ang kondisyon ng puso ng tao na binabanggit sa Bible. And if we are going to look at the scripture, biblical conditions of the heart in the Bible, dalawa po yan. Meron tinatawag na negative side at meron tinatawag na positive side. Pag sinabing negative side of the heart, yun po yung hindi kalugod-lugod sa Diyos. At kapag sinabi naman yung positive side of the heart, ito yung kalugod-lugod sa Diyos. Kaya tandaan po ninyo, may mga naglilingkod sa Panginoon on the negative side at merong naglilingkod sa Diyos on the positive side. And it will be dependent on what? On the condition of the heart. Kayo na po magbasa ng mga verses, hindi ko na po mailalagay isa-isa. Pero on the negative side, ano sinasabi ng Mark 6:52? Meron po tinatawag na hard heart. Hard heart. Meron din naman tinatawag na tender heart. 2 Kings 22:19. Meron pong tinatawag na obstinate heart. Meron din namang willing heart. Pusong matigas ang ulo, meron din namang masunurin na puso. Merong proud na puso, merong humble na puso. Merong hateful na puso, may loving na puso. May double heart, meron namang single heart. Merong hypocritical, at meron din namang heart of integrity. Merong tinatawag na foolish heart, meron din namang heart na wise.
Meron pong stony heart na sinasabi sa Ezekiel, at meron din namang malambot na puso sa 2 Chronicle. Meron ding withered at merong enlarged kind of heart sa Psalms. Merong deceitful, merong meek, merong unbelieving, at merong believing heart. Merong restless, meron din namang free. Meron ding uncircumcised na heart at merong circumcised sa Romans 2:29. Meron tinatawag na rebellious heart, meron din namang contrite or broken heart, Psalms 34. Meron din tinatawag na wicked heart at meron ding tinatawag na pure sa Proverbs 22 at sa Proverbs 10. Meron din namang tinatawag na erring heart at merong perfect heart. Merong adulterous at merong faithful. Those are the biblical conditions of the heart. Kung gagawin mo yung contrast, dalawa lang yan, it is either negative or it is positive. Now, again, let us ask our heart. Tayong mga naglilingkod sa Diyos, hindi lang pastor. Ikaw na naglilingkod, ano mang klase ng paglilingkod yan? Kung sa tingin mo malaki or maliit or simple, tingnan mo ang kondisyon ng puso habang ginagawa ito. Are you on the negative side or onto the positive side? Naniniwala po ako mga kapatid, wala namang perpektong Kristiyano. Wala namang Kristiyanong lagi lahat ang ginagawa tama. Pero mga kapatid, tandaan po ninyo, hindi pwedeng maging lingkod ng Diyos ang taong hindi pa binago ng Diyos ang kanyang puso. Amen? Why? Because there are several wrong motives that could be in the heart of a shepherd. There are several wrong motives. At minsan mga kapatid, ito yung nagdedetermine ng resulta ng ministeryo ng isang pastor. Ang katagumpayan ng ministeryo ay nakasalalay sa kondisyon ng puso. Hindi sa husay, hindi sa taas ng pinag-aralan, hindi sa galing magsalita, kung hindi sa kaibuturan ng pusong naglilingkod. Ano ang motibo ng paglilingkod? Mga kapatid, a motive is something that answers the questions, why did you do that? Hindi lang naman po ito doon sa negative aspect eh. Hindi lang naman po natin tinatanong ang isang tao, ba't mo ginawa yan? Para ipakita yung kamalian. Hindi. Minsan tinatanong din natin ito sa mga taong matuwid ang ginagawa. Halimbawa, isang taong nag-donate ng kalahati ng kanyang kayamanan sa mga nangangailangan. Itatanong din natin, ba't mo nagawa yan? Why did you do that? At ang sasagot po doon, kondisyon ng puso. Do you remember sa Zacchaeus? Nang nakatagpo na niya ang Panginoon, nang binago na ng Diyos ang kanyang puso, nang nakababa na siya sa kanyang pedestal na sikomoro, at nakatagpo na niya ang Panginoon face to face. Nung nakarating na siya sa tahanan, nang nakarating na si Jesus sa kanyang tahanan, ipinakilala niya ang kanyang sambahayan, at ang sinabi ni Zacchaeus sa kanya, kung nakapandaya ako, ibabalik ko ito. Yung pagbabago ng disposisyon, yung pagbabago ng buhay, yung pagtalikod sa dating ginagawa. Tatanungin siguro ng mga kaibigan ni Zacchaeus, yung mga dating niyang kasama, yung fellow tax collector. Sasabihin siguro nila kay Zacchaeus, why did you do that? Si Levi, na isa ring tax collector, nang makilala ang Panginoon, nag-resign sa pagiging tax collector. Siguro sasabihin ng kanyang boss, why did you do that? So the motive of the heart, that makes the decision. That motivates the decision.
Kaya kung ano man yung ginagawa natin ngayon, ang tanong, ba't mo ginagawa yan? Kung naglilingkod ka sa Panginoon ngayon ng matuwid, ba't mo ginagawa yan? Kung hindi matuwid, ba't mo rin ginagawa yan? The same question will be asked. Because whatever we are doing right now in the ministry is motivated or was motivated, kung ano man yung ginawa mo dati. By what? By the condition of the heart. It is the need or the desire that causes a person to act, or the intent or reason behind an action. Ang nasa likod ng lahat ng ito ay ang motibo ng puso. Motives are often based on a particular purpose or a particular need in the person doing the action. Ulitin ko, anuman ang nagiging dahilan ng ating mga aksyon o resulta nito, motivated ito ng kondisyon ng ating puso. Hindi natin maitatanggi, mga minamahal kong mga kapatid, our motives determine our attitudes. Our responses also was motivated by our motives. Our motives determine our attitudes, our response, and our ability to take criticism and handle pressure. Our motive govern our commitment, the level of our commitment, the intensity of our commitment. And as leaders, we need to be willing to constantly hold our motive up to the searchlight of God's Word and the standard presented to us in Jesus Christ. Amen? Kaya tandaan po ninyo mga kapatid, hindi palibasa gusto mo maglingkod, maglilingkod ka ayon sa motibo mo, ayon sa gusto mo. It should always be in the searchlight of God's Word. Kaya ito ang sabi ng Panginoong Jesucristo kay Pablo. Ano ba sabi niya? Go to the city. Stand up, rise up, and go to the city. There, they will tell you what to do. Amen? So, ano ba yung motivation sa puso ng tao sa paglilingkod? Una, a person could be motivated by personal ambition. Tama? Hindi maiaalis yun. Bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga pastor, naapektuhan yung ating ministeryo ng personal nating ambisyon. Personal ambition is characterized by several inward desires. Like what? Una, to be in the limelight. Ambisyon ng tao yan, yung maging sikat, maging viral, maging nagniningning na parang tala sa umaga. Kaya ngayon pagalingan pahusayan. Paramihan ng followers. Paramihan ng 12. Yung 12, may 12. Paramihan ng disipulo. Inalok din ni Satanas niya sa Panginoong Yesus Di ba ang sabi ni Satanas kay Jesus, talong ka. Talong ka dyan, ililigtas ka naman ng anghel Pagbaba mo at ligtas ka, bida ka na. At ang pagiging bida, ambisyon niya ng marami. And sometimes, the ministries are motivated by this personal ambition. To be a star, to be a superstar, to be in the limelight. Pero ano sabi ng Panginoon? Matthew chapter 6, 1 and 2. Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. Anong sabi ng Panginoon dyan?
Sa Matthew 6, binabanggit dyan, huwag ninyong gawin ang anumang inyong katuwiran na nakikita ng mga tao. Sapat na ang nakakakita nito ay ang Diyos. And if you are going to read Matthew chapter 6, sa mga susunod na talata, yung mga righteousness o yung mga kabanalang practice ng tao dyan, ano? Pananalangin, pag-aayuno, pagbibigay. Huwag niyong gagawin yung mga bagay na ito para sumikat kayo. Bibigay kayo ng malaki para purihin at palakpakan. Mananalangin kayo ng kahaba-haba sa mga panulokandaan para sabihing banal ka. Magfa-fasting ka, ipapaalam mo pa para sabihing mas malakas ka espiritual kaysa sa iba. Kayabangan ang tawag doon, pagmamataas ang tawag doon, at lahat ng ito ay ang paboritong gawin nino ng mga ipokritong Pariseo. The Pharisees loved those things. They love the chief seats. They love the titles. They wanted to make sure when they did a charitable deed that they have everyone's attention. Hindi po ito pagbibintang. Sa aklat ni Lucas, nung umakyat sa panalangin ang Pariseo at yung publikano, lumitaw sa bibig ng Pariseo yung laman ng kanyang puso. Nagbibigay ako sa mga dukha, nananalangin ako, at ako'y nag-aayuno, hindi katulad ng magnanakaw na ito. Remember that passage? Even to the Lord, sinasabi ng mga paring ito, ng mga pastor na ito, ang kanilang pagmamayabang at pagmamalaki. A person could be motivated by personal ambition. Pastor, kumusta ka? Anong purpose? Anong dahilan? Ay, hindi. Okay lang ako, pastor. Hindi ako mahilig dyan sa limelight. Hindi yan personal ambition ng puso ko. Baka nga hindi, pero baka naman ito. To build a name for oneself. Yung magtayo ng sariling kaharian. Yan ang bintang sa akin dito eh. Nakarating lang ng Canada, nagtayo na ng sariling gobyerno. Mga kapatid, kung sana makakarating kayo rito, kung sana malalaman, ewan ko, marami naman nakarating dito. Ang dami ko nga pinapuntang general dito eh. 4 nga yun, nakarating dito lahat. Pagbalik sa Pilipinas, naging mga pipi. Naging mga duwag. May hindi man lang naikwento gaano kami hirap dito. Opo, maginhawa siguro kami rito in terms of money. Maginhawa siguro kami rito in terms of material things. Pero ubod ng hirap ding maglingkod dito kasi po ang Canada, ubod ng laking bansa, hiwa-hiwalay kami rito. Sa Pilipinas, meron nga mga distrito eh. Distrito ng Cavite, Bulacan, Laguna, Bicol. Dito wala kaming ganon. Dito pag depressed ka, pag mahina ang puso mo, may suliranin ka, wala kang nga masabihan dito eh. Especially nung unang mga taon na isa pa lang ang simbahan dito. Especially nung nagsisimula pa lang kami dito. Walang matakbuhan ng pastor kung may suliranin ka na personal, pamilya, financial, hindi pwede sa miyembro. Nakuha niyo po mga kapatid? Pagkatapos nung lumago na kami rito, marami na nagkaka-interes, yung mga obispo sa Pilipinas, gusto na sila mag-obispo rito. Nagtayo kami rito ng isang konstitusyon dahil hindi naman pwede yung konstitusyon ng ibang bansa dito sa Canada. Hindi pwede yung konstitusyon ng Pilipinas ilalapat mo rito sa Canada. Napakahinang mag-isip na ng mga tao sa Pilipinas, pinipilit kami pasunurin sa konstitusyon na hindi naman obra sa bansang ito. At ang bintang si Pastor Ruel, nagtayo ng sariling konstitusyon, inilagay ang kanyang sarili bilang obispo. At pinaniwala ang lahat ng miyembro sa Pilipinas na personal motivation, personal ambition to be in the limelight,
and a personal ambition to build a name for himself. Sana lang, kinausap niyo yung mga pastor na nandito. Kung may pakinabang po ba ang titulong bishop dito? Sasabihin ko po sa inyo mga kapatid, ang titulong bishop dito sa Canada, kung maaari lang tatanggalin ko, pero hindi po pwede. Pag tinanggal ko po yung titulong bishop, everything will crumble. Magkakanya-kanya ang mga pastor, magkakanya-kanya na lang ang mga simbahan, at mawawalan po ng direksyon sapagkat bahagi ito ng istruktura ng aming constitution and bylaws dito sa Canada. Now, may pakinabang po ba ang pagiging bishop dito? This is broadcast nationwide, all over Canada. Even my members in the congregation of Winnipeg Unida listen to this. May pakinabang po ba ang pagiging bishop? Pwede po bang mag-comment kahit sino dyan? O ngayon, si Pastor Raymond Makatumpag nasa Pilipinas, magkukwento yan doon. Di ko alam kung ano ikukwento niya. Pero pakicomment, Pastor Raymond, may pakinabang ba ang maging bishop dito sa Canada? Monetary-wise? Support-wise? Encouragement-wise? Kayo na po ang magsabi. Kayong mga kasama ko dito. I need not to defend myself. Darating naman yung panahon, i-reveal to lahat ng Diyos eh. Pero ang alam ko, napakarami sa Pilipinas, sa kinaaniba naming relihiyon dati at mga obispong gustong-gustong makarating dito at gustong maging obispo dito. Dahil ang akala nila, may pakinabang ang maging obispo dito. Kasi sa Pilipinas, ang obispo doon ay kakaiba. May tinatanggap na obispo, may tinatanggap pa district superintendent, may tinatanggap pa bilang pastor kasi may kilala ako obispo, kinamkam ng lahat yun. Ganun kakakapal. They want to be in the limelight and they build a name for themselves. Kayo na humusga. Sa Genesis 11, ganito po naman na nangyari dyan eh. Sa Genesis 11 verse 4, and they said, "Come, let us build ourselves a city, a tower whose top is in the heavens, and let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad over the face of the whole earth." Kapag ang layunin ng isang organisasyon ay maitaas, can you imagine yung ibang church nga may pangalan na binago pa eh. Para ano? Para sa branding. Kaayos-ayos na yung pangalan. Pinalitan pa. Pinalitan ng isang pangalang hindi rehistrado. Wala po akong pinapatamaan. Inire-reveal ko lang ang mga kapalpakan. Ito mo, may pangalan ka na, palitan mo pa. Bakit? Kasi gusto mo ng bagong branding. Nakikiuso, nakikigaya sa CCF, GCF. Di gawa tayo ng bago, UCC. Hindi naman yun ang pangalan. Kaparehas. Bakit? Kaparehas ng Genesis 11. Gumawa tayo. Let us build ourselves a city with a name, with a tower, para tayo makilala. Pero anong sabi ng Diyos? Wawasakin ko kayo. Dahil mali ang motibo. And a person could be motivated by personal ambition. 1,000,000 sa 2032? Antinding ambisyon. Bakit? Para ba sa Panginoon? Maialay talaga sa Panginoon ang mga kaluluwang ito? O ipagyabang ninyo na naabot nyo ang 1,000,000?
Kaninong glory? Sa inyo? Mga kapatid, ng lahat ng ating ginagawa, magbubunga kung tama ang kondisyon ng puso ng naglilingkod. Ano sabi ng Panginoong Hesukristo? Jesus was just the opposite of this. Anong sinabi ng Philippians chapter 2, 5-8? Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of what? No reputation. No reputation. Taking the form of a bond servant and coming in the likeness of men. And being found in the likeness or in the appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. There are several wrong motives that could be in the heart of a shepherd. To be in the limelight, to build a name for oneself. Pangatlo, to be great in man's eyes. Wow! Ano po ang sabi ng Jeremiah 45 verse 5? Should you then seek great things for yourself? Ang sabi po, do not seek for them, for I will bring disasters on all people, declares the Lord. But wherever you go, I will let you escape with your life. Sa bansang Israel, favored yan. Pinili yan ng Panginoon. Bansang Israel yan. Pero ang sabi ng Diyos sa kanila, huwag kayong magpakahambog. Do not seek great things for yourself. Do not seek them. Minsan yan ang hanap ng tao eh. Kaya nga mga pastor ngayon, lahat na lang ginagawa eh. Nagtatumbling. Nagko-comedy. Imagine mo ang pastor ang binabasa. Ano po? Ang binabasa ng mga pastor, joke books. Mga illustrations, book of illustrations na nakakatawa. Sa halip na bumasa ng Biblia, isermon ang sinasabi ng mga banal na kasulatan ang isinesermon buhay ng iba. Kwento ng buhay ng iba, biography ng iba, and then mga magkakrak ng mga jokes. Kaya ang mga pastor ngayon, comedy actor at clowns ng mga pulpito. Because they want to be great in the eyes of man. Pagbaba sa pulpito, pastor, tuwa ako kasi nakakatuwa yung mga kwento mo, pastor. Very entertaining ka. Walang kaibahan ang pinanood nyo si Wally Bayola at saka si Jose. Pag nasa pulpito, pag nakita mo sa pulpito, no? Para kang nanood ng comedy bar. Aliw na aliw. Pero ang pulpito, mga kapatid, hindi ganun eh. Pumunta kayo sa Winnipeg Unida, mga kapatid, hindi kayo matutuwa. Uuwi kayong dinagukan ng inyong mga puso. Uuwi kayong nasaktan kung merong dahilan na kayo ay masaktan. At kayong mga sanay sa tinig ng pag-asa, again, sinasabi ko, hindi ako nagpaparami ng tagapakinig. Kahit wala po akong makitang nanonood, I don't care. Kasi alam ko minsan, saksa tenga ng boses lang ni Pastor Well, sakit na sa tenga, yung sinasabi pa. Because I don't want to be great in man's eyes. Well, papasalamat ako dun sa mga sumusubaybay. Nagpapasalamat ako dun sa mga nakaka-appreciate.
Pero masigit akong magpapasalamat doon sa magsasabing natuto sila, na bago buhay nila, at itinama ang kanilang mga theology ng mga natutunan nila sa tinig ng pag-asa. Jeremiah 45 verse 5. Should you then seek great things for yourself? Do not seek for them. Pangapat, to seek glory. Mga minamahal na mga kapatid, alam naman natin, the chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Pag hindi ito alam ng pastor, sa paglilingkod niya, he will seek His glory, not the glory of God. Pag hindi naalala birthday niya, masama loob niya. Pag hindi naalala na appreciation Sunday, masama loob niya. Pag hindi naalala kung ano man yung mga importanteng bagay sa buhay niya, masama loob niya. At ang hinahanap niya, parangalan siya. Mga minamahal na mga kapatid, ano po ang sabi ng Proverbs 27:2? Let someone else praise you and not your own mouth, an outsider and not your own lips. Sabi ng matalinong tao yan. Sabi ni Haring Solomon yan. Huwag mong purihin sarili mo. Huwag sa bibig mo manggaling. I-appreciate nyo naman ako. Bigyan nyo. Meron nga ako nakitang pastor nag-post ng kotse sa kanyang Facebook timeline. Friend ko to sa Facebook. Pinost niya, sabi niya, ito, ano ba yun? This is my prayer. Ipinapanalangin ko po na magkaroon ako ng ganito. Ako nahiya Ako nahiya. Bakit? Nananalangin ka sa Facebook na magkaroon ka ng kotse? Ang alam ko bilang pastor, dapat alam mo na nanalangin ka sa Panginoon. Di naman masama yun. Di naman masama na, Lord, gusto ko po magkaroon ng kotse. Sa Lord mo sabihin. Pero yung i-post mo sa Facebook na nandun pa yung picture ng kotseng gusto mo, tapos sabihin mo, nagpe-pray ka nun, ipinapaalam mo sa mundo, ipinapaalam mo sa mga miyembro mo, at ipinangihingi mo ito, hindi mo lang blatantly sinasabi, pastor. Tama? Ako po humiling din sa Panginoon. Sana 2025 meron na kaming apo. Nabalitaan na po namin last week. Buntis na yung manugang namin. Nakabuo na yung panganay ko. Tuwan-tuwa po kami mag-asawa. Napakabagal lang po kami. Slow. Pinakita na sa amin, binigyan kami ng card. Yung card nakalagay doon Lodi Lomi. From your favorite apo. Hindi na yung masakyan. Sabi ko, ano ba to? Lodi? Ano ba yung Lodi? Ano ba yung Lomi? Pala Lolo Daddy at Lolo Mami. Lola Mami. Mahina ako kami mag-asawa, di agad namin nasakyan. Pero hindi po namin binibroadcast agad doon sa Facebook na ito po, panalangin ko sa taong ito. No. Nahihiya kami. Lalo naman kung maglalagay ako ng nagpe-pray ako ng isang magandang bagong sasakyan. Di parang pinanghingi ko na yun. Di po ba? Pero marami po ganun Di na yata nahihiya mga pastor ngayon Lalo na yung mga miyembro ni Uriel Balano ng G12. Sasagasaan pa nga kayo pag wala kayong sasakyan 10 years from now Kasi garapalan na ho ngayon ang panghihingi ang paghanap ng kaluwalhatian para sa sarili. John 7:18 says, whoever speaks on their own does so to gain personal glory, but he who seeks the glory of the one who sent him is a man of truth. There is nothing false about him. Sino man daw na nagsasalita para sa kanyang sariling kapakinabangan,
para sa kanyang kaluwalhatian ay hindi masusumpungan ng katotohanan. Amen. At panlima, to be honored of men. Sabi po ng John 5:44, how can you believe who receive honor from one another and do not seek the honor that comes from the only God? Kung may honor tayong hinihintay, ay yung honor dapat na galing sa Diyos. Dahil dito sa mundong ito, maaaring hindi ka naman maparangalan. Maaaring hindi ka naman mabigyan ng honor dito sa lupa. Sabi nga ng Bible what will profit a man if he gain the whole world but loses his soul? And many pastors are seeking that inward desires. The desire to be great in man's eye, to seek glory, to be honored by men, and number 6, to please or impress men. Ano sabi ng Galatians 1:10? Sabi ni Pablo, for do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I still please men, I would not be a bond servant of Christ. Sino ba ang aking paglilingkuran? Sino ba ang aking ipe-persuade? Tao ba o Diyos? Sabi ni Pablo, pag ang aking ipiniplease ay tao, hindi ako lingkod ng Diyos. Ngayon mga kapatid, ang mga pastor, wala nang ipinlis kundi tao Naku, hindi ko ise-sermon ito. Magagalit yung nagbibigay sa akin ng insurance. Baka magdamdam, bawiin yung insurance. Naku, hindi ko ise-sermon ito. Baka bawasan yung love gift ko. So ano ngayon ang ise-sermon? Yung mga magbibigay kaluguran sa tao. Magpapasaya sa tao. Magpi-please at mag-i-impress sa tao. Kaya madali nyo rin malaman, mga minamahal na mga kapatid, yung puso ng pastor kung sino lagi ang dinadalaw kung sino lagi yung pinapasyalan, kung saan lagi nagpupunta. Nung araw mga kapatid, nung ako po ay nahalal din sa mataas na posisyon sa Pilipinas bilang lingkod, alam niyo po kung ano-ano mga narating ko? Narating ko po yung Visayas, Mindanao, Marinduque, Mindoro. There was a time, alam na alam ito, nung isang obispo sa Pilipinas. Dahil kaming dalawa yun Imagine niyo, problema sa Marinduque o Mindoro. Dahil may problema yung pastor, kaaway yung miyembro. Magkataming bahay lang. Yung ba naman, simpleng bagay lang na yun. Problema pa namin. Kasama ko ang isang obispo, pumunta kami, sumakay kami ng barko sa Abra de Ilog nga ba yan? Basta doon, sa Mindoro. At hindi ko kayo maniwala, 6 na oras tayo sa bus. 6 hours. Buti sana kung pantay yung kalsada, hindi naman talaga lubak-lubak. Sipin nyo, 6 na oras kayong kalug ng kalug doon sa bus. Pagkatapos, miya-miya, nawala na yung mga tao. Sabi, pwede na ako maupo. Nung umupo ako, wala pang 15 minutos, bumaba na kami. Doon na pala kami. Kaya naman pala ako nakaupo, pababa na rin kami. Hindi pa ho doon natapos ang kalbaryo. Sumakay pa kami ng motorsiklong single. 3 kami sa isang motor. Pagkatapos, grabing hirap mga kapatid. Narating ko po yun. Pero ngayon nakakatawa, yung mga leader ang pinupuntahan, yung malalaking simbahan. Kasi sa malalaking simbahan, sasalita ng 15 minutos, 30 minutos, pagkatapos magsalita, naku, ang dami nag-aabot dyan ng love gift. Yung kakamayan ka na may nakaipit sa kamay. Tuwan-tuwa.
Tuwan-tuwa yung mga leader, kaya yun ang gusto nilang puntahan. Ano mapapala mo sa Abra de Ilog? Ano mapapala mo sa Marinduque, sa Mindoro? Ano mapapala mo sa Mindanao? Kaya ayaw nilang puntahan yun. Kung pumunta man sila doon, madami silang baon. May budget yan. At libre aeroplano, libre lahat kasi may budget yan. Alam po nung obispong kasama ko, pumunta kami sa Mindoro, kaming dalawa, may nilutas kaming problema at ang kalutasan sa problema, kailangan namin magpasimento ng isang bilada ng palay na pinag-aawayan na ako at ang aking asawa pa nag-abono ng pagpapasimento. And I am not saying this to impress kasi ngayon ko lang to sinabi. Hindi nalaman ng opisina ito. Hindi nalaman ito ng mga kapwa ko, pastor. Yung obispo na kasama ko, siya lang ang makapagpapatotoo. Kung hindi totoo, yung obispo nga hindi nagbigay. Galit nga siya. Pero alam ko ang kalutasan para wag na mag-away at wag na magbarilan. Can you imagine mga ugali? Magbabarilan yung pastor at saka yung miyembro. Para ma-resolve. Kailangan lang pala kasi ang pinag-aagaway nila yung bilada ng palay doon sa harapan ng simbahan. So anong sabi ko? Sige po, ilan bang semento kailangan? Semento lang ang kailangan eh. Sige po, ako na pong bahala doon sa semento. Papadala ko yung pera pambili ng semento. Pag uwi ko, ang tanong ng misis ko, kumusta lakad? Sabi ko, magbibigay tayo ng semento. Mga mahal na kapatid, nakakatawa lang. Pero right now, many people, many pastors are working to impress and to please people. At pampito, at panghuli, to have a following. Magparami ng mga tagasunod. Kaya nga ngayon, yung mga evangelicalism, yung mga present day evangelicals, nahawa lahat sa G12. Paramihan ng miyembro, padamihan ng tagasunod, pagawaan ng alagad. Okay lang sana kung ang ginagawa talaga alagad ni Kristo Hindi alagad nila. On their disposal, on their glory, on their praises, on their honor. Kaya nainganyo. Alam niyo ba kung bakit nainganyo maraming mga pastor sa G12? Kasi pag dumami ang miyembro, lalaki ang kanilang pitaka. Dadami ang sa kanila'y magbibigay. Dadami ang siyang mag-aabot. Yun lang naman yan Kaya nagpapakamatay yung mga yan sa G12. Gamitan. Yung mga tao ginagamit. Yung mga pastor ginagamit din ng ibang mga pastor na nauna sa ladder ng pyramid ni Castellanos. Networking yan, mga kapatid. So, ano pong sabi ng Acts 20:29-30? Sabi ni Pablo, sabi ng Panginoon, I know that after I leave, savage wolves will come in among you and will not spare the flock. Even from your own number, men will arise and distort the truth in order to draw away disciples after them. Sa New Living Translation, I know full well that false teachers like vicious wolves will come in among you after I leave, not sparing the flock. Even some of you will distort the truth in order to draw a following. Ito na po nangyayari sa panahon ngayon They distort the truth in order to have and to draw a following. Tama? Mga kapatid, isang oras na mahigit. Bukas tutuloy natin ito. Bibigyan ko ng part 2 kasi hindi ko matatapos.
So those are the motives. No po? Iyan po yung mga dahilan. Iyan po yung mga motivation. Personal ambition is characterized by several inward desires. Bukas po ang aking ipaglilingkod, yung mga pastor na ginagamit ng Diyos. The pastor God uses. Ano yung mga karakteristik ng mga pastor na ito na ginagamit talaga ng Diyos? Sana makapagbulay-bulay tayo, makapagsuri tayo kung tayo'y talagang ginagamit at tinawag sa misyon ng pagpapastor. So itutuloy natin ito bukas mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.